Nagmula mismo sa ikalawang pangulo ng bansa na si Kamala Harris, ang isa sa pinakamalakas na pahayag na binitawan ng isang senior leader ng Estados Unidos. Sa kanyang pahayag, iginigiit nito sa Israeli government na kinakailangan nilang gumawa ng paraan upang matulungan na makapasok sa Gaza ang mga kinakailangan tulong dahil libu-libong tao na ang nagugutom dulot ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel. Nagbigay din siya ng mga partikular na paraan upang magawa ito ng Israel. Kabilang dito ang pagbubukas ng bagong border crossing, pag-aalis ng mga hindi importanteng restriction sa pagdadala ng tulong, pagprotekta sa mga humanitarian personnel, sites at convoys upang hindi matarget sa gitna ng digmaan, pagbabalik sa basic services sa Gaza at pagtataguyod ng kaayusan sa lugar. Nagtungo nitong linggo March 3 ang Hamas delegation sa Cairo, Egypt upang pag-usapan ang ceasefire. Ngunit ayon sa Israeli newspaper na Yediot Ahronot, ibiniboykot ng Israel ang pakikipag-usap matapos tumanggi ang Hamas sa demand na ilabas ang listahan ng mga buhay na hostage na hawak nila. Sa kabila nito, ipinilit ng Washington na sarado na ang usapan at pumayag ng Israel na magkaroon ng pansamantalang ceasefire na inaasahang mangyayari sa simula ng Ramadan. Inaasahan din na magpapalaya ang Hamas ng ilang dosena sa mga hostage nito kapalit ng ilang daang Palestinian detainees. Miguel Rey de Leon, humahataw sa balita ngayon.